Alleluia, 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 Alleluia. Ang anak ng tao'y dapat naitampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel at hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang mga bagay na ito ang aming nalalaman ng sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibotang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Kung pamimiliin po ba kayo, gusto nyo na ipanganak uli? Ipanganak uli, ibig sabihin po ay pwedeng ibang ina, ibang ama. At siguro iba na rin ang buhay mo ngayon. Baka mas maginhawa, baka mas buo ang pamilya, baka wala kang sakit na namana. Kung pamimiliin ka, gusto mo ba na ipanganak muli? Iba-iba siguro po ang sagot natin sa tanong na iyan. Pero isa po ang mananatiling totoo. Ito po ay kung anuman ang iyong katayuan o kalagayan sa buhay, anuman ang estado ng puso mo ngayon, ito ay pwede po pang gawing mas mabuti o mas maganda. Pwede pa rin magbago. Pwede mo pa rin ibalik yung magandang kalusugan. Pwede ka pa rin maging masaya kahit naging malungkot ka. Pwede pa rin magbago. Ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ang Espiritu maririnig mo lang. Ang galaw ng Espiritu ay maririnig mo lang. Pero hindi mo makikita kung saan pupunta at kung saan galing.
Yan ang galaw ng Diyos sa buhay ng tao. Daan sa ganung paraan kumikilos ang kamay ng Diyos. Hindi mo alam kung kailan darating, kung saan ka dadalhin. Hindi mo alam kung paano gagalaw ang Diyos. Pero kung gagalaw man ang Diyos, siguradong ito ay para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Sa makatuwid, ano sinasabi po sa atin? Huwag nating tapusin ang buhay natin. Huwag mong tapusin ang iyong kapalaran. Yung tipo ba na sumusuko ka na? Dahil sa nakikita mo, sa kapaligiran mo, dahil sa nararamdaman ng karanasan, minsan ng tao, sinasabi sa kanyang sarili, ganito na lang talaga ako. Ganito na lang kami. Mga anak, ganito na lang talaga tayo. Hindi ganoon ang galaw ng Diyos. Ang Diyos gagalaw, hindi mo alam kung kailan, kung papaano, hindi mo alam kung saan nanggaling, hindi mo alam kung saan paroroon. Pero sigurado, pagkilos niya, ito ay para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Ganon ang galaw ng Diyos. Mahirap minsan unawain o paniwalaan yung sinasabi ko kasi minsan nakukulong tayo sa realidad ng pangmaterial o the physical reality tinatawag. Totoo, maraming imposible kung ang pag-uusapan lang natin the physical realities. 50 pesos na lang ang pera ko eh. Hindi na ako makarating sa malayo. Nag-iisa na lang ako eh. Iniwan na ako. If we will, kung tayo ay nasa physical na mundo lamang, sigurado maraming imposible kang makikita. Mahihirapan kang maniwala sa mga sinasabi ng Diyos o sinasabi ng Ebanghelyo. Pero alam naman po natin na ang mga pangungusap o binitawang pangangaral ng Panginoon ay hindi lamang nakukulong sa mga bagay na material o pisikal. Kumikilos ang Diyos sa Espiritu. Hindi nakikita. Ibig sabihin po, may mga oportunidad na marahil hindi mo nakikita sa ngayon, pero kung sasaliksikin natin ang ating kalooban at ang ating puso, kung tayo mananalangin, may mga oportunidad pang naghihintay at iniaalok sa atin. Oportunidad para unlarin ang buhay, oportunidad para magmahal uli at magtiwala, oportunidad para magkaroon uli ng kapayapaan ng isip o kapanatagan ng kalooban, oportunidad para magkasundo, magkabati-bati, magkasama, mabuo. Mayroon po. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, huwag lang sa nakikita mo pagbabasihan ng iyong pananampalataya at ang iyong paniniwala. Dahil ang Diyos, oo, kumikilos siya in our physical world, pero kumikilos ang Diyos sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa mga bagay na ang puso lang natin ang nakakaramdam. Sa mga bagay na ang mga mata ng ating pananampalataya lamang ang nakakakita.